Captain Torres. Captain Torres to lead us in prayer. Maybe Captain Torres is not yet available. Good evening. Good evening po. Yes, Good Captain. evening everyone. Pwedeng ikaw mag-lead na, Okay, ano? ako po ba ang magpipray? Sige po. Sige po, tayo ay mananalangin. Dakila at mapangyarihan namin Diyos, Diyos ng kataas-taasan, may-ari ng aming mga buhay. Ibinabalik namin ang papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang siyang patuloy naglulukob sa bawat sa amin. At muli, sa oras na ito, kami ay bumabalik sa inyo na hiniling namin, Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang pagkakasala at kami ay yung patnubaon sa patuloy naming pag-aaral na aming sinasagawa upang higit kaming mapalawak sa kaalaman, karunungan na kami ay magamit patuloy sa iyong banal na gawain, higit sa nalalapit mong pagbalik, maging handa kami, Panginoon, at magamit kami sa pagtatapos ng iyong banal na gawain. Kaya dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Bigyan mo kami, Panginoon, na karunungan, katalinuhan, maunawaan namin ang aming mga pag-aaral, bigyan, Panginoon, ng patnubay, ang aming mga professor, na maipaabot sa amin, Panginoon, ang nararapat na dapat naming maunawaan, maisakabuhayan, at ito, Panginoon, ay magiging patuloy na kalaman na aming magagamit sa aming araw-araw na paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig mo na aming dalangin at pagpahayag na nariyan ka sa lahat ng panahon sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. And welcome once again to our Master of Studies in Divinity, where we are taking up the new curriculum. As what I have announced, we are encouraging all students, maybe Ma'am Sherlyn will be able to make a post sa Vision Israel, Alpha, Beta, Gamma, sa bulletin para po ma-aware ang ating mga graduates na sila din po ay maka-avail ng studies natin under the new curriculum. Dahil ang ating bagong curriculum, mga kapatid, ay talaga pong ito ay Master of Chaplaincy and Pastoral Care. Tapos yung ating yung ating dating curriculum ay more on pastoral theology. More on pastoral theology, pero pinasukan natin ang chaplaincy. Pero ngayon, mga kapatid, ito po ay talagang 90%, no? 90% ay chaplaincy talaga. So we are encouraging all the old students, the graduates, to sit in just for free para mas lalong lumawak, mas lalong lumago ang kaalaman tungkol po sa chaplaincy ministry. At good news po, mga kapatid, fixed na po ang ating June 28, 29, and 30 na graduation. At meron po tayong dalawang prospective na gagawaran ng Doctor of Divinity. At hindi pa natin ipinapaalam, mga kapatid, dahil ito po naman po ay for a nomination pa po para maipasok natin sa Board of Trustees. Iba po yung Board of Trustees at iba po yung Board of Executive Directors.
ang Board of Trustees, yun po talaga ang group na kumbaga sila po talaga yung Board of Directors ng company, no? Ang LBED or Logos Executive Board of Executive Directors, sila din po yung sa management, no? Okay. So, once na ito po ay makarating na sa Board of Directors with the nominations, ay meron po tayong dalawang tatanggap ng mga award po ng Doctor of Divinity at isang Doctor of Chaplaincy. Sino kaya itong Doctor of Chaplaincy? At magkakaroon na po tayo ng dalawang Doctor of Chaplaincy at tinitingnan po ang mga dito, mga kakayahan, karanasan, at meron pa isang K kakayahan, karanasan, at ano ba yung isang K? Kagalang-galang? Okay. So, kahusayan, Pastor. Kahusayan. Maganda yan, no? Kahusayan, no? Tama din yan, no? Okay. So, ito po ay tinitingnan pa, mga kapatid, under nomination pa po, at pag yun po ay na-approve na ng Board of Trustees, ay meron tayong ano bang tawag doon sa Tagalog? Itatanghal? Represent? Tama ba? Represent. Okay. Na isang Doctor of Chaplaincy, isang Doctor of Divinity, dalawang Doctor of Divinity. Meron pang isa Doctor of Apologetics. Doctor of Apologetics. Pero tinitingnan pa ang possibility, mga kapatid. No? Okay, so yun po ang ating mga bagong kaganapan, mga kapatid, no? At nawa po ay ngayong katapusan ng April, ito po ay atin na pong i-release po ang mga names ng mga award po ng Doctor of Chaplaincy and Doctor of Divinity. At ngayon po ang ating subjects ay ito po, mga kapatid, na inaipost ko na rin po ito, no? Ang 6 to 7 natin, alas 6 hanggang alas 7, God willing, kung maganda yung pakiramdam, alas 6, no? Pag hindi magandang pakiramdam, alas 6:30. Okay, so ako po yung mag-handle ng Theological Studies in Pastoral Care. That will be 3 units for the subject DT 511. Then, dahil hindi pa rin po ako nakahanap ng professor, ay 7 to 8 ay Pastoral Counseling in Chaplaincy. Ay ako pa rin po mag-handle ng Pastoral Counseling in Chaplaincy. So we will be dealing with pastoral counseling, no? And 8 to 9 p.m. will be Advanced Corporate Community Chaplaincy. Ang mag-handle po dito ay si Doc Raja, no? Dahil ito pong Corporate Community Chaplaincy ay kanya po itong expertise, having been a corporate chaplain in a multi-million company. Okay, pagka 9 to 10, chaplaincy in crisis and disaster response, ay hahanapan natin ito, mga kapatid, no? Ng professor, no? Chaplaincy in crisis and disaster response. Kasi po, kasama po ito dito sa ating curriculum
Kasi ito po yung hindi naman major po kasi ito eh. Major subject po ito eh. Kasi po, okay naman yung military chaplaincy, okay naman din yung hospital chaplaincy, pero hindi tayo masyadong doon involved eh, no? Mas ang ating pagiging auxiliary chaplains ay more on more on ERC po tayo, no? Ay ER more on ERC, emergency response, no? Emergency response chaplaincy. So we have to respond to crisis, to disasters, lalo na pag merong sobrang malawakang damage sa panahon ng mga bagyo. Usually ang bagyo talaga malawakan ang no? Pag ito po magkaroon ng disastrous effect, malawak yun. Pag fire lang, hindi masyadong malawak, no? Pero disastrous pa rin, no? Pero ang bagyo ay catastrophic talaga. Mga lindol, no? Mga earthquakes, ay ito po ay mga po ito ng mga krisis, malalaki pong krisis ito. At sa mga area na apektado ng El Nino, where people are distressed, no? Distressed, siguro ang iba ay depressed, no? Ay kailangan din ng mga chaplains in crisis, chaplains in disaster, no? So hanapan natin ito ng pwedeng makahandle nito, no? Sa anyway, mayroon naman po tayong module dito. Okay. So kasi medyo salat tayo sa resource persons, no? Dahil wala pa may marami tayong graduates pero hindi pa nila nadaanan ito ng mga subjects eh. No, marami tayong mga masters na nag-graduate pero hindi pa nila nadaanan yung mga subject nito na more on concentrated on the study. So we will be kung wala na talaga, then bibigay natin ito sa kung sinong available na chaplain natin na nakatapos na po ng Masters of Divinity. So ito po yung ating una mga kapatid, no? 6 to 7 natin is Theological Studies and Pastoral Care. So dito po mga kapatid ang ating dito pinakakasi nag-post po ako ng picture. Okay. Ayun po ay ang tawag ang pangalan ng aklat is Spiritual Dimensions of Pastoral Care, a Practical Theology in a Multidisciplinary Context. So although ang setting nito mga kapatid is the Great Britain, no? Pero at least parang wala naman pong masyadong wala naman pong masyadong kaibahan when it comes to pastoral ministry, no? Pero tingnan natin kung ano ating matutunan dito sa application ng theology sa multidisciplinary na konteksto, no?
Ang mga tatalakayin natin dito ay magagandang mga topics, mga kapatid. At ang aklat po nito is a compendium of articles, no? Compendium of articles na sinulat ng iba't ibang mga authors. Like for example, yung sa part 1, The Emergence of Practical Theology. Okay, pwede niyong sundan if you have already downloaded the book because I've already uploaded it. If you have already downloaded it, you can follow with me, no? So the part 1 is the emergence of practical theology. So we'll be talking about pastoral theology towards a new discipline. Ang author po ay si Anthony Dyson. No, hindi po ito related kay Pastor Dyson na English po ito. Okay, so the second chapter deals with the question, can theology be practical? Yan tinatawag practical theology, given na po, no? Pero the question is, can theology be practical? Kasi mostly pag inisip natin theology, isang malalalim na pag-aaral, no? Pag-aaral more on theoretical, no? Theoretical study, acquisition of knowledge about God and His dealing with mankind. Pero the question is, can there be a practical application for this? So we have Ballard, no, Paul Ballard will be taking this up. And number 3 then is a vision of pastoral theology in search of words that resurrect the dead. Yun, magandang topic ito, no? In search of words that resurrect the dead. The vision of pastoral theology. Then we move to part 2, practical theology and the art of theological reflection. Sorry. So I have already also provided the book Pastoral Ministry by Ellen G. White. It was released in 1995. Excuse me. The book written by Ellen G. White is not actually written in 1995. But it was a compendium of passages, an anthology or a collection of passages, collection of different writings na pinagdugtong-dugtong mga kapatid. At tinignan naman po din ang konteksto kung siya po boy applicable at nakapag-produce po ng pastoral ministry. So yun po ang mga pananaw ng ating propeta tungkol po sa paninilbihan bilang isang pastor. So, ang gagawin natin dyan, pipili po kayo ng mga sections, under sections. Say for example, sa first section merong pastoral merong Bible study, prayer, meditation. No. Okay, so under each topic, gagawa po kayo ng tinatawag reflection. Now, when we talk about reflection, you read the passage under that topic, no? And after reading the passage, you have to ask the question, what does the passage or what does God would like to tell me about this particular topic? Ano ba ang gustong iparating sa akin ng Panginoon tungkol sa topic na ito? Okay. So isusulat mo yung personal reflection tungkol sa topic, no? So
personal application ng topic na yan sa iyong buhay. See, for example, Bible study. So, ano ba ang plano? Ano ba ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo tungkol sa kaimportante ng o kahalagahan ng personal Bible study, ng kahalagahan ng meditation, kahalagahan ng prayer? Yan po ay isusulat mo. So this will be a personalization, no? Ipe-personalize mo ang application ng isinulat ni Ellen G. White so that ikaw po ay magkaroon ng yun na nga, reflection tungkol po sa pastoral ministry. Dito naman sa aklat na edited na collection of the different topics, no? Itong spiritual dimension sa pastoral care ay meron ding talakayan tungkol sa tinatawag na theological reflection, no? Okay. So, tinitingnan ang practical theology at ang theological reflection at several authors ay sumulat nito. Mayroon tayong 4 dito na mga contributors sa topic na pastoral action and theological reflection by David Leal. Then the case study method in theological education by Michael Northcott. Then the personality profile of Anglican clergymen. Then practical theology as theological form. So yun po ay ating babasahin mga kapatid. At magkakaroon po tayo din ng tinatawag na reporting, no? Mag-a-assign po tayo ng isang chapter sa bawat isa sa inyo na atin mabibigyan ng topic. Okay, so for part 1, okay, tingnan natin, no? Tingnan natin dito sa part 1 kung sino ang ating ma-assignan, no? Okay. Ang ating mga graduate na nakasit in dito ay hindi na natin bibigyan, no? Hindi na natin bibigyan, pero kung gusto nila, guest po sila, no? Pwede silang guest presenter. Okay? So, ang una na nakita ko dito sa kaliwa ay walang iba kundi si Dr. Rachel Cuesto, no? So, ma'am, nandyan ka ba? Yes, O Doc. account lang? Doc, nandito ako, Doc. Okay. So, ang topic mo, ma'am, is ano po, tingnan natin. Okay, yung topic mo is pastoral theology towards a new discipline. Okay? That will be in page 19 of the book. Okay. So, ito po ay Okay, copy na. wala pong pili-pili ito ngayon kasi tinitingnan lang natin kung sino ang nasa kaliwa. Banda mula sa kaliwa yung tingin ko eh. No? So, okay. Ang kasunod na nandito sa aking kaliwa ay si Sir Michael. Sir Michael Mariano. Okay.
Sir Michael, andyan ka ba? Nasa kusina, no? Okay, so si Sir Michael, ang topic niya ay Doc, hindi po siya kasali. hindi ba siya kasali? Ako po yan. Ikaw ba? Okay. So, Ma'am Sherlyn, no? Hindi ka kasali. Opo, sige po. Mamaya ka. Mamaya ka kung may sobra, no? Okay. Masteral So, po yan, di ba, Doc? ha? Masters yan, di ba? Hindi talaga kami kasali dyan, di ba? Masters ito, Master of Divinity. Opo. So, hindi po kami kasali dyan. Hindi kayo kasali, pero hindi niyo ito napag-aralan. Okay. Kasi, ang Kakabalik ko lang, Doc. pinag-aralan Lumabas niyo, ako eh. ang pinag-aralan niyo kasi, yung sa our old curriculum, ay more on pastoral theology. Okay. Itong bagong curriculum natin, nakafocus na talaga ito sa pastoral chaplaincy. So, we have Jober Gio, Sir Jober. Good eve po, Doc. Ang topic mo, Sir Jober, is can theology be practical? Opo. Noted po, Doc. Thank you po. Okay. Next is Engineer Celesti. Engineer Celesti? Yes po. Good evening po. Okay. Your topic is a vision of pastoral theology in search of words that resurrect the dead. Bibigyan ka dito ng bibigyan ka ng kapangyarihan upang makabuhay ng mga patay. Next is Sir Jerry Faustino. Sir Jerry Faustino. Yes, Doc. Good evening. Happy araw ng Kagitingan. Your topic is pastoral action and theological reflection. Chapter 4. Chapter 4. Pastoral action and theological reflection. Next is Sir Versley Rama. Sir Versley? Doc. Ibang klase ito. Parang kasama mo yata si Kibuloy. Kibuloy. Kasi umiiko. Nasa ano yata? Nasa cave. Nag-echo dun sa ano ko, Doc. Wala kasing pasok Walang pasok ang sa office, kaya nandito po ako sa bahay, kaya may echo si Bursley. ikaw yung iko niya. Naka-open kasi. Okay, your topic is the case study method in theological education. Okay, the case study method in theological education. Maganda ito kasi this is about case study, no? So, meron ka naman coach dyan na magaling sa mga case study. Pakis ka na lang, magpakis. Pwede, kiss. Okay, next is Ma'am Milrose. Ma'am Milrose, ikaw po ba ay sit-in o sit-in, audit o enrolled?
Sa ano po, MS Div po. Enrolled ka sa MSDIV. Opo. Okay, so ito po yung topic mo, ma'am. Okay, your topic is the personality profile. No. Hindi po ito kasama. No? Chapter 7 yung sa'yo. No? Practical theology as a theological form. Practical theology as a theological form. Okay. Okay po. Next. Okay, yung chapter 7 yun, no? Okay. Ma'am Minel Bahuyo. Ma'am Minel, Po, Doc, good evening. gising ka na po? Kanina pa. Okay. Ito po yung paborito mong topic, chapter 8. Pain, sickness, and suffering. Okay po. Pain, sickness, and suffering. Copy, Doc. Thank you. Okay. Next is Ma'am Sharon. Ma'am Sharon Torres. Ma'am Sharon. Yes po, Okay. speaking. Ang topic mo, ma'am, is pastoral counseling and psychotherapy. Pastoral counseling Counseling and psychotherapy. That is chapter 9. and psychotherapy. Chapter ano po? Chapter 9. Okay po. Okay. Lieutenant Thank you po. Lieutenant Christopher. Nandyan po ba si Lieutenant Christopher? Alias ECR? Wala. Okay, ang topic mo, take note na lang mga kapatid para i-post natin ang mga topic mamaya. Ang topic natin ay Sir Christopher is Friendship in Community, Chapter 11. Ayon sa iyo, Ma'am Sharon, ano yon? Chapter 9, no? Ma'am Sharon, chapter 9 ba yon? So, chapter 10. Chapter 10 kay Sir Chris. No? Please take note. Kay Sir Chris, ito po ang topic niya. Truth or dare? Truth or dare, sexuality, liturgy, and pastoral theology. Chapter 10. Okay.
Next is Sir Glenn Lumactod. Sir Glenn, nandyan ka ba? Yes, Doc. Nandito po ako, Doc. Chapter, Okay. Kumain ka na? kanina pa. Okay. So, dahil kumain ka na, ito yung topic mo. Friendship in Community. Chapter 11. Friendship in Community, Creating a Space for Love. Ganda ng topic mo, ah. Oh, No? Friendship in Community, Creating a Space for Love. chapter 11. Chapter 11. Okay. Friendship of love. Peace. Okay, Doc. Okay, so yun po. So we have 11 students pala, no, ng masteral. Ay, nandito po si Ma'am Lavon. Ma'am Lavon, Po, Doc. Are Good you- evening. are you in? Yes po. Okay. Ma'am, ito po yung topic mo. Yes, Doc. Chapter 13. Chapter 13. Okay. The title is Religion and Psychotherapy. Friends or Foe? Friends or Foes pala. Religion and Psychotherapy. Friends or Foes? Okay. Thank you po, Si Doc. Sir Nilbert, Yes, Doc. ito po ang topic mo. Chapter 14. The Theology of Pastoral Counseling. The Theology of Pastoral Counseling. Noted po, Doc. Thank you. Okay. Sir Henry Gubaton, are you in or are you out? Doc, papasok ko lang po. Ibig kong sabihin, ikaw ba ba'y enrolled o sit-in? Enrolled naman the sit-in, Doc. Okay, ito po yung sa'yo. Ang topic mo ay chapter 15. Pastors or counselors? Pastors or counselors? Okay. Chapter 15. Meron pa bang na-lift out? Si Pastor Pablio, hindi ko nakita. Okay, si Pastor Pablio, pakitake note nyo na lang. Sir Jober, pakitake note kung sinong mga ano dyan. No? Opo, Doc. Sige po.
Okay. Ikaw lang po muna yung class secretary natin. Okay, ang topic ni Pastor Pablio ay chapter 18. Chapter 18. The politics of pastoral care. Matindi ito, no? The politics of pastoral care. Okay. Palitan natin yan, no? Palitan na lang natin yan. Ang topic niya will be 20, chapter 20. Sir Jober. Opo, Doc. Okay, telling Telling tales. tales. Telling tales, the narrative dimension of pastoral care and counseling. The narrative dimension of pastoral care and counseling. 21. 21. Tingnan natin kung meron pa bang estudyante dito. Okay. Lahat na siguro ay napagsilbihan na. Mayroon pa bang hindi pa napagsilbihan dyan? Okay. Nandyan na pala si Pastor Pablio, nakapasok na. Okay. Mayroon po bang ating old students or graduate na gusto mag-volunteer at gustong kumuha sa topic na the challenge of creativity? The challenge of creativity. I take the challenge. Okay, so si Ma'am Carmen, Ma'am Carmen, sa'yo yung the challenge of creativity. Challenge accepted. Okay. Mayroon pa bang old student na gustong kunin ang topic na passion and pain? Conceiving theology out of infertility. Iba ito. Pero ano naman yan po ay metaphorical lang to. No? Conceiving theology out of infertility. No? Baog pero nagbuntis. No? Okay. Passion and pain. Maganda ito. Sino kayang mag-volunteer mag-report nito? Try ko, Doc. Sino yan? Kid Bael po. Okay, so si Sir Kid Bael, no? By the way, Sir Kid, may klase ka bukas, alas 6 hanggang alas 7. Noted po. Okay. So yung mga ano dyan, yung mga fast trackers dyan, may klase po tayo 6 o'clock to 7 bukas, no? Okay, Ayon Doc. po ang spiritual disciplines. Maganda tong talakayan na ito eh. Spiritual disciplines. Okay.
So ating professor ay si Evangelist First Lieutenant Kidiler Bael. Spiritual Disciplines for Chaplains. Okay. So, naibigay na natin, no? Naibigay na natin ang ating mga topics para sa ating subject na 5, ano bang subject ito? 5-11, no? Tama ba yung ano ko? Memory? Anong subject ngayon, Sir Jobert? Spiritual dimension of pastoral care po, Doc. Yun pong ating textbook. Yung title ng Yung ating subject po, yung subject. Pastoral Kasi hindi- Counseling Chaplaincy, Doc. Your Hindi. Theological Studies in Pastoral study in Care. pastoral care. Okay, theological studies. Yan po ang ating subject, no? Okay, so Doc, may may Doc. ready na po bang magre-report dyan ngayon para last na lang natin na yun na reporting na ating resilience. Then after the reporting, mag-announce na naman ako para sa sunod na subject. Mag-assign na ako na mga topics. Sinong mayroong gustong, parang mayroong gustong magtanong? Doc, excuse me po. Maminel. Kasi sorry po, hindi ko nabutan kanina yung announcement mo ba about sa personal application. Kasi ako. Namigay kami Ano ng ice cream allowance kanina. Nagsiya tapos pagbalik ko may announcement na palang bongga. Ano pong yung ibig mo sabihin na magawa ng reflection? Ano po yun, Doc? Diyan din, nag-post ako ng book ni Ellen G. White na Pastoral Ministry. No, Opo. pipili ka lang ng topic diyan, no? Every week isang reflection. Every week lang naman, no? Okay, Every copy, week Doc. isang reflection. Say for example, meditation. So, ano ang gusto ng Panginoon na what does God would like to tell you about this subject? So, paano ma-apply mo sa buhay mo? Yun. Yun ang isusulat mo sa reflection mo. No? Ministry. Yun lang. Pipili lang po kayo doon sa topic. Pwede yung ipasunod lang. Basta at least you will have one per week sa pastoral ministry. Thank you so much. Napaka-rich po ng aklat na yan, no? Dapat binabasa yan sa lahat ng mga pastor. No? Para So, yun lang naman ang yung ating reading assignment. Pero itong para sa ating class teaching assignment, yung ating book, no? Or tatawag natin na commonly called class reporting. No? Okay. Thank you. So, a break po muna tayo for 2 to 3 minutes para makapag-ready ang mga pwede pang makapag-report, nakapaghanda ng spiritual resilience report nila. No? Sino po ba yung magre-report ngayon? Doc, dalawa na lang po yung hindi naka-report po sa sa spiritual resilience. Si po, Doc? Si Sir Chris
Sanchez at saka si Sir Ephraim po Placido. Yung chapter 12 and chapter 13 po, Doc. Wala sila ngayon, ano? Di ba meron ba tayong isa dito na si Senator Amy? Opo, opo, Doc. Chapter 8 po. Wala din po, Doc. Hindi siya Sa, nakapag-report. Aba, baka nag-ano ano na siya, din po, nag-quit na po siya siguro. sa chapter 15 din po. Si Ma'am Melrose. Pero ma'am, ready ka na ba ngayon? Um, Slight lang po. Pero itry, ay ano, chapter 15 and 16 yata din sa akin. Si, Pwede na naman po mag-report ngayon. si Chris Sanchez ay enrolled din pala dito, Ma'am Rama. Opo, naka-enroll kaso nasa dagat na naman. Pero Oo, nung linggo po pumasok, maghapon. Yung pero sa masters hindi siya enrolled. naka-enroll po eh. Kaso lumaot sila nung kailan. Linggo ng hapon after class natin, lumaot po sila. Hindi pa bumabalik. Okay. So hindi natin siya nabigyan ng topic, ano? Sis, sino pa yung nabigyan kanina ng topic? Si Sir, ano yun, ano, Makam, no? Christopher. Okay, sige, hanapan natin ng topic si Sir Sanchez. So, konsultahin natin si Senator Amy kung papasok pa ba siya o sit-in lang siya. Ma'am She, no? I-message mo si Senator Amy kung siya po ba ay sit-in lang sa Master of Studies or siya po ay estudyante talaga dito. Hindi naman ngayon, kagad, no? Okay, let's have a break and baka makapag-ready na si Ma'am Melrose. Mga 5 minutes, ma'am. Okay po. Okay. Okay, so everyone, yung hindi pa kumakain ay kumain. Yung ayaw kumain ay huwag na munang kumain.